may malamang na sa pamilya po natin, yung asawang babae lang mananampalataya, minsan yung lalaki lang. So, ipakita po natin sa kanila na tayo ay Kristiyano, nakakamahatak po natin sa pananampalataya, di ba? At mamalayan po natin buong pamilya na sama-sama na po tayo naglilingkod, di ba? Yung unang requirement ay naabot nyo. So, hindi imposible na magkaroon po ng elders dito sa Imos. Yan. Para punan ang mga nagkukulang, sabi ng Apostol Pablo kay Tito. Saan? Sa iglesia sa Krita, sa bawat bayan sa Krita. Tuloy. Yan. Kung ang sino man ay walang kapintasan, mabigat nga. Dito na daw ang elders, itong qualification eh. Yan, sabi ni Apostol Pablo, okay, maghalal ka ng mga elders, di ba? At itong kasunod, kwalifikasyon, sabi ni Apostol Pablo. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang. Yan, ibig sabihin, isa lang asawa. Yan, pag dalawa asawa mo, hindi ka pwede. Yan, bagsak ka agad, hindi ka pwede maging elders. Di ba? Isa sa maging elders. Na may mga anak nagsisisampalataya. So, ito, kahit mag-asawa kayo mananampalataya, yung mga anak nyo hindi mananampalataya, bagsak pa rin, di ba? Hindi pa rin pwedeng maging elders. Na hindi may susumbong sa pagliligalig o usawain. Yan, hindi. May mga pagkakataon talaga, di ba, mga kapatid? May mga magulang naman na ng palataya, may mga maliligalig na anak. So, kaya kung titingnan po natin, mabigat nga yung kwalifikasyon ng isang elders. Yan, kaya yung mga pagkakataon, yung nagsisimula na lang sa pagpapamilya, di ba? May pagkakataon kasi na pari-parihas kayong hindi mananampalataya, buong pamilya. Nauna itong asawa, naging mananampalataya, sunod yung asawang babae. Yan, may mga anak na nasama sa pananampalataya, pero hindi lahat. Pero sa isang sa nagsisimula pa lang sa pamilya, di ba, kapag may maliit na anak, yung maliit pa lang, kaya mapalad yung mag-asawa na parehas mananampalataya, di ba? Kaya pag nagkaroon sila ng anak, yan, huhubugin na kaagad nila. Yan. Yan po yung unang kwalifikasyon. Unang mga kwalifikasyon na binigay ni Apostol Pablo, di ba? Walang kapintasan, asawa ng isang babae. Yan. At may mga anak na nagsisisampalataya. Ay kung mag-asawa lamang sila na mananampalataya, may mga anak na hindi mananampalataya, hindi pa rin pasok sa pagiging elders. Ito pa. Sapagkat dapat na ang obispo o ang elders ay walang kapintasan, palibhasa siya'y katiwala ng Diyos. Yan, hindi mapagsariling kalooban. Yan, ay gusto ko ito, ang elders dito, ako masunod. Diba? Itong desisyon ko, hindi. Diba? Ano pa? Hindi magagalitin. Yan. Hindi manggugulo. Yan. Palaaway ka, hindi ka pwedeng maging elders yan. Manggugulo ka diba? Yan, hindi magagalitin. Yan, galit na. Tinuktukan na kagad na asawa ng galit. Diba? Hindi din pwede. Yan, magpapagsariling kalooban dahil sa pride mo. Diba? Sa mag-asawa, sinasabi kasi sa banal na kasulatan, pasakop ka sa akin. Ay mapagsariling kalooban ka, mali na nga yung desisyon, may didiit mo pa rin dahil lalaki ka. So, hindi po ganon. Diba? Hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan, yung tinatawag na mga worldly pleasures. Yan. Kaya minsan, mga kapatid, sa dami nito ng kwalifikasyon na ibinibigay ng banal na kasulatan para sa pagiging leaders, mabigat. Mabigat nga, di ba? Lalo na kung ayaw natin iiwan pa yung mga pag-ugali natin dati nung hindi pa po tayo mananampalataya. Pero ganun pa man, hindi naman yan ibibigay ng banal na kasulatan kung hindi siya attainable, kung hindi po siya kayang sundan o kayang sundan ang pamantayan ng banal na kasulatan. Ano pa? Kundi mapagpatuloy, maibigin sa mabuti, yan, may nahon ng pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil. Yan, ibig sabihin ng mapagpatuloy ay hospitable. Diba? Baka mamaya niya, elders ka, may kapatid ka sa pananampalataya, taga Mindoro, ay hindi taga Mindoro, taga ibang lugar na lang, pumunta sa inyo. Yan, siyempre unang-unang pupuntahan niya, halimbawa elders, sinasabi dapat mapagpatuloy ang elders ay bro, ay nandito man din ako sa Maynila, may importante akong inaayos. Pwede pag ako diyang magpapayos ko yan, ako'y walang pambayad sa hotel. Yan.
Ay, hindi pwede bro. So, take note, di ba? Yan, dapat mapagpatuloy ka kapag ikaw ay isa sa mga elders na tinatawag umatanda sa iglesia. Di ba? Maibigin sa mabuti, mahinahon na pag-iisip, yan. Matuwid, banal na mapagpigil. Kasi ikaw nga yung mag-guide doon sa mga bagong mga mananampalataya pa lang, mahina pa lang sa pananampalataya. Yan. Eh kung ikaw ay, yan, magagalitin, di ba? Ano pa, hindi ka mapagpigil, di ba? Yan, ikaw pa ang pasimuno ng kaguluhan, paano ka nga magiging elder? At lalong-lalo yung madapot ka, hindi ka mapagpatuloy, di ba? Yan, ay mas lalong hindi ka pwedeng maging elders. Yan, isa sa magiging elders. Yan. Yun po yung mga sinabi ni Apostol Pablo. Ano pa? Nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo. Ito pa ang pinaka dapat sa mga elders. Hindi lamang sa mga elders, ganun din po kayo. At lalong-lalo na sa mga ngaral. Yan. Baka mamamaya, si elders pa nagsasabi na, Happy Halloween. Ha? Happy Halloween? Ikaw ng elders na tinatawag na dapat ay ikaw ang maraming kaalaman sa salita ng Diyos. Tapos ikaw pang una nagsasalita ng post ka pa, Happy Halloween. Naku po, dapat manangan ka. Dapat ikaw ang manguna na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo. Sabi ng Apostol Pablo. Yan ang dapat sa elders. Sabi pa ni elders, Merry Christmas. Yan, nag-live pa sa elders tapos may Santa Claus pa dito. Tinuturuan pa yung mga anak na ang mga pagpapala ay galing kay Santa Claus. Ayon sa banal na kasulatan, ayon sa Santiago chapter 1 verse 17, ang lahat ng mabuting pagpapala ay nanggaling sa Diyos. Mahirap bang ituro sa mga anak yon? Di ba? Baka mamaya may mga Santa Claus pa tayo sa bahay. Mga kapatid, huwag matisod. Huwag matisod yung may Santa Claus ngayon sa bahay. Alisin po natin. Huwag po natin ipakita sa mga bata. At huwag po natin i-adapt na yung gawain ng sanlibutan. Roma chapter 12 verse 2 na huwag tayong magsiayon sa gawain ng sanlibutan ito. Di ba? Huwag po natin ituro sa mga bata. In-adapt na nga natin ng bata. Kaya ako naniniwala ako dyan. Nagsabit ako ng media sa bintana. Yan, nakala ko Santa Claus na naglagay. Yung pala, yung tatay ko naglagay ng simple. O, huwag po nating turuan ang mga bata ng mga ganong aral na hindi naman totoo. Ituro natin na lahat ng pagpapala, malaki man yan o maliit, sa Diyos nanggaling yan. Santiago chapter 1, verse 17. Yan. Dapat nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo ang elders. No, hindi yung nakiki-Halloween po tayo. Happy Halloween. Yan. No, di ba? Pangit. Yan. Upang umaral na magaling na aral. Yan, yung tamang aral, ang may aral ni elders, may babahagi dun sa bago pa lang. Kasi anytime po, nawala itong si preacher, diba? Itong si preacher ay tumalikod sa pananampalataya, ay pwede kang humugot dito sa elders at ito ang tumayo sa lahat magturo. Huwag po tayong dependent sa preacher. Sinasabi dito, pwedeng magturo ang elders o sinasabi, salita na ayon sa turo. Diba? Yan. Hindi po sasabihin natin pag wala si preacher, anong gagawin natin? Magtitinginan lang tayo. Diba? Pag wala si preacher, lalabagin natin yung aral, kukuha tayo ng babae na marunong yan at tatayo dito. Hindi din po pwede. Diba? Kaya ito po ang kagalingan na meron pong elder sa loob ng church. Anytime na itong si preacher ay nahulog, diba? At tumalikod sa pananampalataya, tayo na magturo. O diba may mahugot? Ang tatayo, elders. Diba? Yan, hindi po yung lalabagin yung turo at ang babae ang pagturuin dito sa unahan, diba? Yan, nanguna na po tayo sa mga apostol na hinirang ni Kristo na sinabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 9 na hindi pinapahintulot ang panguna sa loob ng iglesia ng babae. Yan. At paniwalain ang nagsisisalangsam. Yan, yun po yung dapat sa elders. Pag yung nananangan ka sa turo, yan, paniwalain mo yung mga mahina sa pananampalataya at nagsisilangsang sa aral, di ba? Na mali yun. Ito yung tama, ito po yung aral, ito yung turo. Diba? Kasama po tayo na doon sa pagkakaroon ng kaayusan. Yan po kasi yung purpose kung bakit kailangan ni Apostol Pablo na sinasabi niya kay Tito na kailangan magkaroon po ng elders doon kasi maraming nagsisalangsang Yan. Manangan kayo sa turo at yung tamang turo na yan yung ipapaniwala nyo doon sa mga nagsisilangsang. Hindi naman to. Okay lang yan.
diba?